Isang content creator ang nagbahagi ng kanyang reaction video kung saan nagbigay muna siya ng pagbati at pasasalamat sa mga taga-suporta ng Kalingap community. Nagpaabot siya ng shoutout kina Kuya Val Santos Matubang, Edna Vlogs, Jack Matubang, Kalingap Strikers at sa iba't ibang kaibigan at supporters kabilang na si Teta Lydia. Ang pangunahing paksa ng kanyang video ay ang pagbabalik ni Teta Lydia bilang sponsor kay Kalingap Edo at Bibi Biancy. Ayon sa kanya, matagal ding nanahimik si Teta Lydia matapos magtampo, ngunit wala naman daw tunay na alitan. Ang tinawag na tampororot nanay ay simpleng tampuhan lamang at wala itong kasamang paninira. Ibinahagi rin ng vlogger na si Teta Lydia ay muling nakipag-ugnayan at nagpasya na bumalik bilang taga-suporta. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagtampo noon ay ang pagkakasangkot ni Gina Pablo at Arjen na umano'y nagbigay ng issue kay Kalingap Edo. Hindi nagustuhan ni Teta Lydia na ipinagtanggol pa ni Edo si Gina kahit may mga negatibong issue laban dito. Para kay Teta Lydia, ang tunay na suporta ay hindi dapat gamitin upang kontrolin ang isang tao. Ang kanyang estilo bilang sponsor ay magbigay ng bukal sa loob ng walang kapalit o kondisyon. Dagdag pa rito, ikinwento rin ng reactor na malapit talaga si Teta Lydia kay Kalingap Edo noong aktibo pa itong nagsusponsor. Madalas silang nag-uusap, nagbibideo call at nagkakatuwaan. Aminado si Teta Lydia na namimiss niya ang samahan at ang kanyang pagbabalik ay isang malaking biyaya lalo na at papalapit na ang kaarawan ni Bibi Biancy. Ipinahayag din ng reactor ang kanyang tuwa dahil matagal niya ring hinihikayat si Teta Lydia na bumalik. Ngayon, masaya siya dahil sa kanyang pagbabalik, muling lalakas ang suporta sa grupo. Sa pagtatapos, muling nagpasalamat ang vlogger sa lahat ng taga-suporta ng Kalingap at mga angels at iniwan ang mensahe ng pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng patuloy na tumutulong sa advokasya ng pagtulong sa nangangailangan. Sa isang vlog ni Sangkay Longs, nagsimula ang kanyang pananalita sa pagbibigay ng klarong mensahe laban kay Choco na inakusahan niyang namamalimos sa social media. Mariin niyang iginiit na siya ay hindi namamalimos kagaya umano ni Choco at binigyang diin na hindi tama ang pag-asa sa sponsors para sa lahat ng pangangailangan. Matapos ang unang pagbira, nagbigay si Sangkay ng mga pagbati at mega love shoutout sa iba't ibang grupo at individual, kabilang ang Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, Kalingap Rob at marami pang iba. Binanggit din niya ang mga kasamahan sa Kalingap Watchers at iba pang supporters gaya ng Joy Diwata Teams, EDC, Mikris, Jomcar at maraming international supporters. Pagbalik sa usapan, tinukoy niya ang issue kay Arjen na nagpalit ng pangalan sa kanyang Facebook page mula Tupular patungong Kabate. Ayon kay Sangkay, tama lamang na baguhin ang apelyido dahil nadadamay ang pangalan ng mga kamag-anak, lalo na si Carla. Pinuna rin niya ang umano'y pagiging palaasa ni Arjen sa tulong ng sponsors, gaya ng bangkang ibinigay noon at mga baboy mula sa isang sponsor na ayon sa kanya ay hindi na alagaan. Muling ibinalik ni Sangkay ang atake kay Choco, pinupuna ang mga post at content nito. Tinawag niya itong maldita, mukhang biyik at sinabing wala itong ginagawa kundi ang magpalimos at manghingi ng tulong sa social media. Idiniin niyang ang trabaho ng magulang ang magpaaral at magtaguyod ng anak, hindi ang umasa sa sponsors. Dagdag pa rito, binatikos niya ang umano'y ambisyon ni Choco na maging bahagi ng Kalingap Angels, na niya ay hindi ito nababagay dahil sa ugali at imahe. Ayon kay Sangkay, ang tanging dahilan kung bakit gumagawa ng ingay at lumalaban si Choco sa Kalingap ay upang makakuha ng simpatya ng mga sponsors. Binanggit din ni Sangkay ang dating issue na nawi pa sa Tulfo, kaugnay ng umano'y relasyon at tulong na tinanggap sa nakaraan. Pinunto niya na ginagamit ni Choco ang issue ng matatanda at may sakit para makakuha ng suporta. Sa kabuuan, ang mensahe ni Sangkay Longs ay malinaw na pagtutol sa ginagawa ni Choco at iba pang content creators na umano'y ginagamit ang social media para mamalimos. Ipinaliwanag niya na ang ganitong asal ay hindi lamang nakakahiya, kundi nagdudulot din ng masamang imahe sa pamilya at kamag-anak. Bilang pagtatapos, muling nagpasalamat si Sangkay sa kanyang mga taga-suporta at hinikayat silang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng kanyang mga video. Tinapos niya ang vlog sa pagbibigay ng paalala ng pag-iingat at pagbati ng pamamaalam. Isang content creator ang nagbahagi ng kanyang reaction video kung saan nagbigay muna siya ng pagbati at pasasalamat sa mga taga-suporta ng Kalingap community. Nagpaabot siya ng shoutout kina Kuya Val Santos Matubang, Edna Vlogs, Jack Matubang, Kalingap Strikers
at sa iba't ibang kaibigan at supporters kabilang na si Teta Lydia. Ang pangunahing paksa ng kanyang video ay ang pagbabalik ni Teta Lydia bilang sponsor kay Kalingap Edo at Bibi Biansi. Ayon sa kanya, matagal ding nanahimik si Teta Lydia matapos magtampo, ngunit wala naman daw tunay na alitan. Ang tinawag na tampurorot nanay ay simpleng tampuhan lamang at wala itong kasamang paninira. Ibinahagi rin ng vlogger na si Teta Lydia ay muling nakipag-ugnayan at nagpasya na bumalik bilang taga-suporta. Isa sa mga dahilan ng kanyang pagtampo noon ay ang pagkakasangkot ni Gina Pablo at Arjen na umano'y nagbigay ng issue kay Kalingap Edo. Hindi nagustuhan ni Teta Lydia na ipinagtanggol pa ni Edo si Gina kahit may mga negatibong issue laban dito. Para kay Teta Lydia, ang tunay na suporta ay hindi dapat gamitin upang kontrolin ang isang tao. Ang kanyang estilo bilang sponsor ay magbigay ng bukal sa loob ng walang kapalit o kondisyon. Dagdag pa rito, ikinwento rin ng reactor na malapit talaga si Teta Lydia kay Kalingap Edo noong aktibo pa itong nagsusponsor. Madalas silang nag-uusap, nagbibideo call at nagkakatuwaan. Aminado si Teta Lydia na namimiss niya ang samahan at ang kanyang pagbabalik ay isang malaking biyaya lalo na at papalapit na ang kaarawan ni Bibi Biansi. Ipinahayag din ng reactor ang kanyang tuwa dahil matagal niya ring hinihikayat si Teta Lydia na bumalik. Ngayon, masaya siya dahil sa kanyang pagbabalik, muling lalakas ang suporta sa grupo. Sa pagtatapos, muling nagpasalamat ang vlogger sa lahat ng taga-suporta ng Kalingap at mga Angels at iniwan ang mensahe ng pagmamahal at pasasalamat sa lahat ng patuloy na tumutulong sa advokasya ng pagtulong sa nangangailangan pang iba. Binanggit din niya ang mga kasamahan sa Kalingap Watchers at iba pang supporters gaya ng Joy Diwata Teams, EDC, Mikris, Jomcar at maraming international supporters. Pagbalik sa usapan, tinukoy niya ang issue kay Arjen na nagpalit ng pangalan sa kanyang Facebook page mula Tupular patungong Kabate. Ayon kay Sankay, tama lamang na baguhin ang apelyido dahil nadadamay ang pangalan ng mga kamag-anak, lalo na si Carla. Pinuna rin niya ang umano'y pagiging palaasa ni Arjen sa tulong ng sponsors, gaya ng bangkang ibinigay noon at mga baboy mula sa isang sponsor na ayon sa kanya ay hindi na alagaan. Muling ibinalik ni Sankay ang atake kay Choco, pinupuna ang mga post at content nito. Tinawag niya itong maldita, mukhang biyik at sinabing wala itong ginagawa kundi ang magpalimos at manghingi ng tulong sa social media. Idiniin niyang ang trabaho ng magulang ang magpaaral at magtaguyod ng anak, hindi ang umasa sa sponsors. Dagdag pa rito, binatikos niya ang umano'y ambisyon ni Choco na maging bahagi ng Kalingap Angels, na niya ay hindi ito nababagay dahil sa ugali at imahe. Ayon kay Sankay, ang tanging dahilan kung bakit gumagawa ng ingay at lumalaban si Choco sa Kalingap ay upang makakuha ng simpatya ng mga sponsors. Binanggit din ni Sankay ang dating issue na nawi pa sa Tulfo, kaugnay ng umano'y relasyon at tulong na tinanggap sa nakaraan. Pinunto niya na ginagamit ni Choco ang issue ng matatanda at may sakit para makakuha ng suporta. Sa kabuuan, ang mensahe ni Sankay Longs ay malinaw na pagtutol sa ginagawa ni Choco at iba pang content creators na umano'y ginagamit ang social media para mamalimos. Ipinaliwanag niya na ang ganitong asa